So, magandang hapon po at nakakantok na hapon. So, ang sabi po nila palagi, itong araw daw, itong oras daw na ito is holy hour. Hindi ko alam kung bakit na siguro para makatulog sila. Pero huwag niyo po akong tutulugan. Hallelujah. So, para po tayo talaga makapagpatuloy, ito pong ating pinag-uusapan na we need to stand firm dito po sa ating pananampalataya. Remember, standing firm sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, tayo lang pong mga Christian, tayo pong mga anak ng Diyos na may pananampalataya, ang nararapat talagang maging matibay, tindigan po yung ating pananampalataya. Na pinag-usapan po natin nung mga nakaraan para po natin matindigan, may pagtanggol ang ating pananampalataya. Bakit kaya? Para po we will be able to fight against the enemy. Malabanan po natin ang ating kaaway sa ating pang-araw-araw na buhay pananampalataya. At pag alam po natin kung paano po natin siya lalabanan, alam din natin kung paano po natin i-refute yung mga maling katuruan para matanggihan po natin, malaman natin kung itong ating pinaniniwalaan, pinaninindigan ay may pagtatanggol natin doon sa mga maling katuruan para hindi po tayo mahila ng mga maling katuruan. So madalas po nating marinig kahit po sa ating senior pastor, yung pong mga ibang katuruan na talagang pilit po tayong ano ba ito? Pilit tayong kine-question o kaya pilit tayong hinihila sa ating pananampalataya na wala naman tayong problema basta nakatindig po tayo sa ating pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po itong ating pag-uusapan na tuloy-tuloy lang po, fight against the enemy, refute false teaching, at para po tayo magkaroon ng impact sa mga iba. Dahil pag hindi po natin alam ipinaglaban, tinindigan ang ating pananampalataya, we refute false teaching, mahirapan po tayong magkaroon ng impact sa mga ibang tao. Paano po tayo magkakaroon ng impact? Yung, di ba, pag mayroong mga aksidente, tapos ang lakas ng impact, tama ba? Ang lakas ng impact, talagang malaking damage ang nangyayari. Pag hindi totoo yung protection, di ba, doon sa Manila ba? Bollard bang tawag doon? Bollard? Yung mga, tama ba bollard? Bollard, ne? Basta, bollard la rito. Protection po iyon para pag merong sasakyang nawalan ng control, babangga kagad doon sa bollard. Pero yung bollard nga, nabalitaan po natin, maraming buwan ang nakaharaan, dahil hindi totoo yung bollard, mababaw lang yung pagkakabaon, tumuloy-tuloy yung sasakyan at mayroong mga nadisgrasya. Dahil hindi totoo yung bollard, yung protection. Kaya nga yung impact talaga malakas. So ito po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Kung hindi po totoo yung ating pinaninindigan pananampalataya, pag dumating po yung mga pagsubok, madali po tayong maigupo ng mga pagsubok ng ating buhay. So may bahagi po ito ng ating pinag-aaralan, karugtong po ng ating points mamaya. Kaya nga po para tayo magkaroon ng impact sa others, dahil hindi po tayo nag-iisa lang. Kailangan po, sabi nila, walang lone ranger. Hindi po tayo nag-iisang Kristiyano. Nakikita po ng mga tao, ng ating mga kamananampalataya, kung anong buhay meron tayo. For none of us lives for ourselves alone. And none of us dies for ourselves alone. Ang sabi po ng Romans 14:7. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa hapong ito sa isang maikling pag-aaral, pagbubulay, ng iyong mga salita na aming pong dalangin maging bukas, ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, kasama ng iyong lingkod na gagamitin na ang mga katuroang po ito'y magbibigay tibay ng aming pananampalataya at lalabas kami ng sambahang ito, O Diyos, na mayroong mas matibay na pagtitiwala sa iyong mga salita. Na aming pong dalangin, magbibigay ng kaligayahan, tuwat, kagalakan
ang aming mga pag-uusapan ngayong hapong ito na alam po namin, aming dalangin patuloy na ang iyong presensya ay manatili po at hindi lamang sa mga oras ito hanggang sa darating pang mga araw sa aming pong mga buhay, sa aming bawat pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Parang may tutundulapan eh. Praise the Lord. Tayo nga po tayo. Tayo! Mag-exercise tama, baka tayo lang tundo. Yung po lagi natin ginagawa, remember yung exercise na inhale, exhale, yung pong iba, kabisado na to. Pero yung mga iba, gawin natin ganito, di ba? Exhale tayo, tapos yung panguli, bubuksan natin ang ating kamay para po talagang papasukin natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen! O, sige po. 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. For the last time. Inhale. Sige nga. Exhale. Bless the Lord of my soul. And all that is within me. We will bless the holy name of God. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. A big laugh. Amen. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Yan. Okay. May gising lalabo. Hallelujah. Talaga pong, yung pong mga salita ng Diyos, pag yan po naman ang talagang pinag-usapan natin, magbibigay kalakasan po yan sa ating mga buhay. At gigisingin po tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya nga po, itong unang pag-usapan natin, Romans 14:7, na binasa po natin, because none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Ito pong verse na ito na alam natin, pag hindi po tayo nag-isa, remember po, pag, di ba meron tayong hinihagis na bato, yung nasa sapa o sa ilog, pag hinihagis mo yung bato, di ba merong parang circle, gaganon. Yung, basta ripple effect yun eh. Alam natin yan. Ibig sabihin, yung pong ating buhay, nakikita po. Yan ang mga kamananampalataya, lalong-lalo na pong higit na kailangang makita ng mga tao ang ating pananampalatayang buhay, tunay. Kaya nga ba't titindigan natin itong pananampalatayang ito para makita po ng mga tao na meron pong integridad ang ating buhay Kristiyano. Live with integrity. Even when no one is watching. Hindi po tayo nag-iisa. Kahit po sa ating pag-iisa, nakikita po ng Diyos ang ating sarili. Kaya nga po, napaka-importanting mamuhay po ng may integridad even when no one is watching. Vital po kasi itong no one is watching, it is very vital sa ating pong pamumuhay dahil ito po yung magbibigay ng pag tayo po ay merong integridad sa ating pag-iisa. Sa ating pag-iisa, meron tayong integridad. Pag lumabas po tayo, mas makikita po ng mga tao, wow! Di ba? Meron tayong integridad, pag nag-iisa, mas makikita po yung integridad natin in public. Nasusunod po natin, integrity when you are alone, mas makikita po ng mga tao na meron kang tunay na integridad in public. Kaya nga po, napaka-importante na talagang mamuhay ng may integridad even when no one is watching. Kasi nga po, God sees what people don't. Nakikita po ng Diyos sa ating pag-isa na hindi nakikita ng mga tao. And that's who you're living for. Dito po talaga tayo namumuhay para sa Diyos na talagang nakikita niya ang bawat galaw natin. Kung nakikita ng Diyos ang bawat galaw natin sa ating pag-isa, mas importante pong makita ng mga tao ang ating integridad in public places, saan man po tayo. Public, dito po sa ating church, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga trabaho. Napaka-importante po ng ating pagkaaralan ito. Kaya nga, the Lord is watching everywhere. The Lord is watching everywhere, keeping His eyes on both the evil and the good. So, God is watching. Hindi po from a distance. Awit lang po yun. Hindi po...
God is watching us from a distance. Di ba? Meron nga na gano'n, tama. Baluitan eh. Alin eh? Ditang matuwang kalupa ko. Anyway, nakikita po ng Diyos. Naalala ko po yung mga bata nang sila po ay merong Christmas party. Yung mga bata. Tapos sa kanilang Christmas party, merong mga fruits, doon, mga mansanas. Dito merong mga chocolate. Tapos yung mga bata, habang nakapila, meron pong nakapila dito. Ang sabi ng teacher, children, isa-isa lang, God is watching. Ito pong sa kabilang kumukuha ng chocolate. Narinig po yung sinabi ng teacher, God is watching daw doon sa mga apples. God is watching the apple, sabi ng teacher. Tapos yung sa bata dito, sa isang pila, dinamihan yung kuha nila sa mga chocolate. Hay! Sabi nung kasama niya, hindi mo na, bakit kumakain naman dami? Nakikita ng Diyos yan. Hindi, yung Diyos, nandun sa kabila. God is watching sa kabila, sabi niya. Sige po, gana kayo next week, Maili. God is watching po kahit po saan tayo. Lalo na po nakapag-importante nating isipin na nakikita po ng Diyos. Wala pong, di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya nga po natin sinabi ito kasi po, God is watching. Baka. Meron po tayong mga tinatago pang sikreto. Pagdating sa mga tao, wow, ang banal-banal natin, ang tuwid-tuwid natin. Pero meron pala tayong itinatagong, total, wala namang nakakita kahit 2 bote lang, okay na to. Kaya wala namang nakakita. Sama muna ako sa aking mga kaibigan na nag-imbita sa akin ng, pare, madalang lang ito, birthday niya, no? Sige nga, total, wala naman yung mga ka-born again ko dito. Yung mga ganyan ba, mga simple lang. Pero of course, meron pang mas matitinding sekreto. Baka kayo po ang nakakaalam kung ano po yung talagang God is watching po yung ating mga personal na buhay. Kaya dito po talaga napaka-importanting makita yung integridad sa ating mga buhay. Kaya nga po, paano kaya tayo? How can we show this integrity? Siguro po, let's give an example dito po sa ating mga praise and worship. Yung pong mga mangaral. Kahit kami pong mga mangaral, sabay kami ng mangaral. Sige, talagang yung pinapangaral namin ang salita ng Diyos. Pero pag sa aming sarili-sarili, hindi naman namin ginagawa yung aming pinapangaral, ano po yun? Hipokrito. O kaya, sabi nga, yung mga praise and worship, talagang, wow! Pero pagdating naman sa personal, hindi man sila hindi man sila spend personal time. Yung integrity po nila sa Panginoon. Para practice na sa bahay, talagang pag-ugnayan sa Diyos, para pagdating po dito, talagang mararamdaman ang presensya ng Diyos sa ating pag-aawitan. Sa ating pangaral, mararamdaman po natin na andito po ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen. So nasusundan po ninyo ang ating pinag-aaralan. Kahit sino pa, mga awit, MC, yung mga nagte-testimony tuwing Wednesday. Halimbawa, magte-testimony sila. Tapos, nag-testimony lang sila para may pasikat yung ginawa ng Diyos ang lahat. Pero, nung sa pansarili pa lang, wala man siyang integridad ng kanyang sinabi. Dinagdagan pala niya yung kanyang sinabi para mas makita lang ng mga, wow, ang galing ng testimony niya. Yung mga ganun ba? Integrity po, sasabihin lang kung ano talaga ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kahit po tayo nag-iisa, higit lalo po, pag nakita po sa pag-iisa yan, lalo magkikita sa marami, in public. Amen. So yung pong verse na ito, alam natin, we have an audience of one, ang sabi nga na, lagi pong nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. So yung private life po natin, of course, pag mayroong integridad dyan, makikita po at makikita. Hindi pwedeng hindi makikita yan sa public places. Kahit po siguro yung mga nanay, mga anak, meron ba tayong integridad? Pagdating ng Mother's Day, di ba? Kailan lang, ang ganda-ganda naman ng message mo, anak. Talaga, meron ka pang bulaklak, pero ang tamad-tamad mo sa bahay.
limitless pa mo bukas na eh. Di ba, mga bata? Ang sipag-sipag sa church. Ne? Public places nga eh, pero pagdating sa bahay, hindi mo maasahan. Nagiging mga paniki sila pag inuutusan mo. Ba't ako? Ba't ako? Anyway, tuloy po natin. Praise the Lord. Nothing in all creation po. In all creation, nothing is hidden from God's sight. Wala pong nalilingid in God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give an account. To whom we must... Bakit po nothing in all creation is hidden from God's sight? Because He is the author of creation. Kaya nga't walang lingid sa Kanya dahil Siya po ang gumawa. He is the author of creation. Alam po ng Diyos ang ating mga personal na buhay. Alam po ng Diyos ang ating mga buhay pagdating sa mga public kung meron nga tayong tunay na integridad yung ating pong mga pamumuhay. Integridad, of course, alam naman natin yan sa mga pananalita pa lang. Pag sinabi natin, yes, nasaan ka na? On OTW na. OTW, mandito yan po. Mga simple lang, OTW. Balita, kayo nga anak, Ako piyakya mo ito, kaya kayo. On the way on the way. Praise the Lord. Nakikita po ng Diyos. Remember po si Adan, si Eva, si Adan. Nakikita po ng Diyos, alam ng Diyos, nakikita po niya ang ginawa nila. Kaya nga, nung magtanong ang Panginoong Diyos sa kanila, hindi naman ibig sabihin na hindi nakita ng Diyos ang kanilang ginawa. Where are you? Nasaan kayo? Sabi ng Diyos. Di ba nagtatago sila? Pero alam ng Diyos, nakita ng Diyos, di ba yung ginawa din ni Cain? Nakita naman ng Diyos ang ginawa ni Cain. Where is your brother? Remember, nang pinatay po ni Cain, sinong pinatay kasi niya? Yung kanyang kapatid, si Abel. Where is your brother? Tapos, hindi pa rin umamin. Di ba, hindi naman umamin si Cain, am I my brother's keeper? Kahit si Adan sa Eva, di ba, hindi pa rin naman sila umamin. Alam na ng Diyos ang kanilang ginawa, pero hindi pa sila umamin. Kung alam ng Diyos ang ginagawa nating patago, ikumpisal na po natin sa Diyos yan. Di ba, ito kasing... Adan, anong nangyari? Ito kasing babaeng binigay mo sa akin. Eva, anong nangyari? Ito kasing ubingan, sabi niya. Aas. Amen. So, ano lang po, alam naman natin, ang Diyos ang nakakita po. Kaya nga sabi, di ba, walang lihim na hindi nabubunyag. Pag may usok, ay pag may apoy pala, tama ba yun? Ano nga una? Usok o apoy? Bahala na kayo. Kasi po talagang napaka-importante, yung talagang importante pong mamuhay ng may integridad, yun ang una. Nakikita po ng Diyos, ang hindi nakikita ng tao, alam ng Diyos. Kahit hindi po nakikita ng mga tao yan, ang Diyos po nakikita. At yung mga secret compromise na sinasabi ko kanina, yun po, it will kill mapapahiya po tayo pag yan po inabunyag in public. Secret compromise kills public influence. Secret compromise kills public influence. Kaya po, it is important to live with integrity even when no one is watching. Ito po, yung isa pa, dahil po yung mga sikretong kino-compromise po natin, ng mga binigyan po natin ng ilang halimbawa lang kanina, na pag tayo po yung nag-iisa, meron tayong ginagawang hindi maganda, na mayroon tayong compromise, pag yan po ay nabulgar, magbibigay po ng mas malaking kahiyan yan. Alam naman natin, ay, diyan pala gumulog ka, dandaman niyo ko na Alam po natin, ang kwento po ni Haring David, remember, nung pong ang mga sundalo niya ay nandun sa labanan, siya po ay nandun sa mataas.
dun sa balkonahe ng palasyo. Siya po ay naglalakad habang ang kanyang mga sundalo ay nagkikipaglaban at meron po siyang nakita. While somebody is taking a bath, while someone is taking a bath, alam niyo po kung sino? Si Bathsheba. Siyempre, nakita po ni David si Bathsheba naliligo. Maganda si Bathsheba, kaya nga, ayun, natukso si Haring David, pinatawag si Bathsheba. Long story short, alam niyo na nangyari, nabuntis si Bathsheba. At dahil nabuntis, itinago. Dito po yung ating secret compromise kills public influence. Itinago ni Haring David ang kanya pong ginawa kay Bathsheba. Ano po ang ginawa niyang pagtatago? Alam po natin, pinatawag ni David mula sa labanan ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Remember? Tapos, umuwi ka muna at puntahan mo ang iyong asawa at siping siguro, reading between the lines, ikaw ng bala, basta muli ka pa mo, yung asawa mo, naman sabi ang abuntis kaya. Pero pagtatago yun, pinauwi niya. Pero alam po natin, ang kwento, si Uriah, hindi po siya umuwi ng bahay. Umuwi, nandun sa palasyo, pero hindi umuwi sa kanilang bahay. Kaya't nalaman nito ni Haring David. Lalo pa niyang tinago dahil siguro nag-stay pa ng isang araw si Uriah bago siya pinadala muli ni Haring David sa labanan. So, just reading between the lines, siguro para makita ng mga tao na pinauwi ko si Uriah, kung sakaling lumaki ang tiyan ni Bathsheba, may nangyari pa rin doon sa mag-asawa. Parang wala ito sa mga verses na baka hanapin nyo. This is only reading between the line. Kaya nga't, di ba, hindi pa rin umuwi si Uriah, tama? Uriah, hindi umuwi, tapos ang ginawa ni Haring David, pinabalik siya gera. So pinabalik si gera, eto pa ang ginawa ng pagtatago ni Haring David. Alam natin ang kwento. Ilagay mo sa pinakadelikadong lugar. Sabi po niya kay, sino ba yung commander niya? I forgot the name. Ilagay mo sa pinakadelikadong lugar sa harapan si Uriah. So alam na natin na ibig sabihin nun. Kasi pag nasa unahan, unang mamamatay. Long story short, namatay si Uriah. So, pinakasalan ni David, si Bathsheba, mag-asawa sila, para magkaroon ng pagtatakip yung pagbubuntis ni Bathsheba. So, natago naman. Pero dito, secret compromise kills public influence. Sa palagay ba natin o kaya sa palagay ba nila, hindi alam ng mga tao doon yung ginawa ni David. Kasi nga, lumalaki ang tiyan ni Bathsheba, wala namang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. So, one time, meron pong siyang dumating na propeta, si Prophet Nathan. Tapos, nagbigay ng halimbawa si Prophet Nathan. Merong isang mahirap, meron siyang inaalagaang tupa. Tapos, talagang ito lamang kanyang tupa. Meron namang isang mayaman, ang dami niyang tupa. Yung mayaman, meron dumating na bisita. Tapos, itong mayamang ito, para bigyan ng handahan yung kanyang mga bisita, kinuha niya yung tupa ng isang mahirap para ibigay doon sa mga kaibigan niya. Anong dapat gawin sa taong ito, sabi ni Nathan, di ba? Patayin! Dapat patayin ng taong yan. Ano po sabi ni Nathan? Ikaw yun. Ikaw yun. Nabulgar po. Naroon po yung maraming tao. Narinig. Kaya nga po, nabulgar po in public, mas nakakaya po ang yun. Pero alam pa naman po natin, si Haring David nagsisi po. Kaya nga he was called to be a man after own God's heart. Nagsisi po si Haring David. Pero ang punto po natin dito, kahit pilit na itinatago ni Haring David yung kanyang naging kasalanan, adultery and murder, nabulgal pa rin yun. Dahil nga, walang sikretong hindi nabubunyag. At ang Diyos po pag ang nabunyag, mas
malaki ang kahiyan. So alam niyo na po ang ibig sabihin nito. Sa ating pong mga buhay, kayo na po ang mag-isip kung meron pa. Kung meron pa, you can do the math. Praise the Lord. Nga po't, the darkness you compromise in today becomes the spotlight you regret tomorrow. The darkness you compromise in today becomes the spotlight you regret tomorrow. Alam naman po natin, di ba meron pang isang magaling matinding mangaral si James Waggart. Ang tindi po ni James Waggart. Tapos, nagkaroon ng adultery si James Waggart. Nasira po lahat. Sa palagay niyo, di ba? Di ba? Kunyari, ayun, nalaman. O kaya, siguro po, meron siyang mangaral dito. Alawa po kami niya. Halimbawa lang, ang gandang mangaral, tapos nabalitaan yung meron siyang hindi ginagawa, nagnakaw o adultery. Tapos, parang ito yun, yung sinasabi nilang, ye are the salt of the world, but if the salt will lost its savor, wherewith shall it be salted? Matthew 5:13 yun. Wherewith shall it be? Paano pa wala nang lasa? Wala nang alat yung machine. Ano pong gagawin daw? Itatapon na lang. At aapakan, yuyurakan na lang. Ito po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Pag nasira po yung ating integridad, anuman po ang ating sasabihin, yuyurakan lang po, hindi po papansinin. Hindi maniniwala yung mga tao sa ating masasabihin kapag nasira na po yung ating integridad. Amen. Praise the Lord. Amen. Nasusundan po yung ating pinag-aaralan. Hallelujah. Ano pa bang integridad yan? Siguro, tuloy po natin. Yung pong, ating mga mag-aaral, meron bang nag-aaral dito sa Manila, o kaya sa ibang lugar, sa Baguio. Halimbawa po, yung mga anak, nag-aaral, pinapadalhan ng pera, hindi pala nag-aaral, puro lakwatsa ang ginagawa. Alam po ng Diyos, kahit hindi alam ng mga nanay, ng mga tatay, nagpapadala sila ng pera, akala nag-aaral ka, pero naglalakwatsa ka lang pala. So, at ibang makanyan, sana lang eh. Puro lakwatsa lang pala, puro barkada. Kaya yung pag-aaral, instead na 4 years lang, inabot ng 8 years yung pag-aaral bago nakatapos. Lord. Okay, tuloy po natin. Ano lang yun, mga minor, simpleng halimbawa lang po. Yung meron pa pong susunod na para po magkaroon tayo ng impact sa mga iba, yung pong ating buhay must be an encouragement. Encourage others by your good example. Ito na po yung ikalawa. Pag meron po, gusto po nating magkaroon ng impact, we must stand firm in the faith, manindigan sa pananampalataya para po magkaroon tayo ng impact sa mga iba. Kaya nga, therefore, encourage others by your good example. By your good example. So, paano po tayo makaka-encourage sa mga iba ng ating good example sa ating pamilya, kaklase, katrabaho, kasama sa negosyo? Paano po natin mabibigyan ng good example yung mga ibang tao? Your example teaches what words cannot. Ito po yung bakit importante na maging encouragement po tayo sa iba ng ating magandang halimbawa, because yung pong ating example ay magtuturo po yan. Our example teaches what words alone cannot. Di ba meron po tayong sinasabing action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Ang sabi nga, walk the talk. Yung pong ating sinasabi, ginagawa po natin, hindi po, pareho po yung sinasabi natin sa nakikita sa ating mga ginagawa. Di ba? Ang sabi po, I forgot who said, a good example has twice the value than good advice. A good example daw ay mas doble ang balor kaysa sinasabi mo lang sa good advice. Anak, ganito ang gawin mo.
pero wag mong gagayahin yung ginagawa ko. Meron pong gano'n, di ba? Meron mga gano'n, anak, ganito ang gawin mo, pero wag mong gagayahin. Hindi pwede. Yung tatay umuwi kasama yung kanyang anak, tapos alam niyang ang tatay natutulog na yung anak niya. Tapos yung tatay lumabas, nagipag-inuman sa barkada. Kamukat-mukat, nakita niyo yung anak, andun sa likod niya. Anak, paano ka nakapunta dito? Tay, sinundan ko lang po ang mga bakas ninyo. Nakikita po natin ang kahalagahan ng good example sa ating pong mga pamilya, sa mga tao po, sa mga negosyo. Pag alam po ng mga tao na mapagkakatiwalaan tayo sa negosyo, mas marami tayong magiging customer, kliyente, di ba? Sa mga catering na lang, kung meron pong mga nagki-catering dito, di ba pag merong food tasting, wow! Talagang yung mga, alam niyo po, celebration, birthday, or whatever, wedding, pag nag-food tasting, ang sarap. Pero pagdating dun sa talagang actual na, ang nagko-complain yung mga tao, bakit nung food tasting ang sarap? Pero nung actual na, integrity po, na hindi naging maganda, yung halimbawa natin, pag gano'n, di ba, tayo ang mawawalan, kung tayo nasa catering, tayo ang mawawalan. Di ba? Kuminsan, yung isa pong customer sa Amerika ata ito, nag-complain siya nung kanyang na-receive po niya yung order niya. Dinimanda yung fast food. Dinimanda. Bakit po niya dinimanda? Kasi daw, dun sa, di ba yung, ang ganda-ganda, ang sarap, ang laki, ang sarap-sarap. Tapos nung dumating yung burger, siguro burger yun, ang liit-liit. Totoo po ito, dinimanda yung, hindi ko alam kung, ikiitan nito. Yeah. Sabi ko na, totoo eh. Yan, meron akong kasama dito, hindi ako gumagawa ng kwento-kwento. Ang ibig po sabihin, yung pong encourage others by our good example. Yung pong pag tayo po talagang nag-encourage, people don't follow demands. People don't follow demands. They follow what they see. They follow what they see. Meron po akong natatandaang poem na ginawa po ni Edgar Guest. I forgot to Ang sabi po ni Edgar Guest, I'd rather see a sermon than hear one any day. I'd rather see a sermon than hear one any day. I'd rather want to walk with me than merely tells the way. The eyes is a better pupil, more willing than the ear. Fine counsel is confusing, but example always clear. And the lecture you deliver may be wise and true, but I'd rather get my lesson by observing what you do. For I may misunderstand you and the high advice you give, but there is no misunderstanding on how you act and how you live. Ito po, pag nakikita po ng mga tao na ginagawa mo ay yung sinasabi, magiging encouragement po tayo sa mga iba. Come on, palakpakan Panginoon. Don't drive people with commands. Lead them with your life. Diba? Lead them with your life. Kaya po natin sinabing example kanina. Noon po, wala pa yung CR dyan. So siguro po, kahit sino dyan, kahit hindi naman mga usher, meron tayong mga bisita. Saan po yung CR saan po yung CR dito? Pagbaba po niyan, tama, kumaliwa kayo, pagkatapos yung kaliwa, kumanan kayo, tapos kumaliwa kayo uli. Nakita niyo pong point? Pero saan po yung CR dito? Tara po, samahan ko kayo. Yun po yung ibig sabihin natin, I'd rather one should walk with me than merely tells the way. Samahan po na yung action po natin, mas matindi po kaysa ating mga sinasabi. Yun po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, meron pa susunod. Alam naman tayo, basta kami po, sabi nga, practice what you preach. Hindi lang what you preach. Sa lahat po, yung umawit tayo ng papuri, pagdating sa bahay,
Sabi mo, matagal ka ng Kristiyano, pero pagdating sa bahay, bungangera ka pa rin. Sabi mo, matagal ka ng Kristiyano, pero madali ka rin mapikon. Sabi mo, matagal ka ng Kristiyano, pero kuripot ka pa rin. O kaya, wala ni Marites, ne? Maricon niya mo yan, Maricon. Mare, anong latest si Maricon? Kilala yung Maricon, di ba? Mare, confirm. Mare, No, ano lang po mga minor example. Your example speaks louder than your years. Ito po yung ating sinasabi. Kaya sabihin mong matagal na akong Kristiyano, matagal na ako sa Calvary. 1950 pa, nasa Calvary na ako. Hindi pwede yun, 1953 po yung Calvary. Hindi 1950. No, ang point po, yung mga iba kasi, sasabihin nila matagal na raw silang Kristiyano pero hindi naman nakikita sa buhay ang tunay na pagka-Kristiyano. Yun po ang ibig sabihin. Your example speaks louder. Kahit matagal ka ng Kristiyano, kahit bago-bago ka pa lang, pero pag nakikita talaga yung tunay na pagbabago, nagiging magandang halimbawa ka, ito po, yan, your example speaks louder than your years. Kaya nga, it is really important to encourage other by our good example. Kaya nga, good example, hindi bad example. Good example. Hindi po importante yung age, yung tagal natin sa pananampalataya kung wala namang talagang nakikitang impact. Impact yung ating buhay sa mga ibang tao. Remember po, lagi nating, noon merong ad, ang ginagawa ng matanda, di ba? Narinig na ito? Ang ginagawa daw ng matanda, sa harap ng bata, kahit ito ay mali, nagiging tama. Sabi ko na, dindam yun ito eh. Burior, yan kay Pamu eh. Ang ginagawa daw ng bata, ng matanda, ibig sabihin, kahit matanda na tayo, ang ginagawa natin, kuminsan, kahit mali, pag ginagawa natin yan sa harap ng bata, nagiging mali. Sa harap ng bata, kahit mali po, nagiging tama. Balik-baliktad yan eh. Ibaliktad yun. Ang ginagawa ng matanda, kahit mali, nagiging tama sa harap ng bata. Ito yan? Okay. Yes! Praise the Lord. So, don't tell people how long you have been a Christian. Huwag nating ipagmayabang na matagal na tayong Kristiyano, but show them how to be a Christian. Don't tell people kung gaano ka nakatagal sa pagiging Kristiyano. Ipakita natin kung paano ang buhay Kristiyano. Importante talagang maging encouragement tayo sa ating sa mga iba by our good example. Kasi nga, yung ating good example makes God visible. Yung ating example po makes God visible. Nakikita po ang Diyos sa ating mga good example. Let your light so shine upon men. Remember, 5:16 ng Matthew. Let your light so shine upon men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung pong naunang talata nito, yung you are the salt of the world. Yung pong ito, you are the light of the world. Di babalikan lang natin, you are the salt of the world. Pero pag nawala na daw yung alat nung asin, wala nang kwenta yan, tatapon na lang at yuyurakan. Kaya nga, dinigtungan pa ng Panginoon, you are the light of the world. Yung the city cannot be hidden. Hindi pwedeng itago sa ilalim ng mesa. Noon kasi, kandila or lampara, hindi pwedeng itago sa ilalim ng, kailangan nasa ibabaw para daw makita ng mundo ang liwanag. Nakikita ba ng mundo ang liwanag sa ating mga buhay? Amen! Marinela pa mag-amen? Praise the Lord. Let people see Christ in you. Ano ba ang nakikita? Paano ba si Kristo? Let people see in Christ in you. Si Kristo na compassionate. Si Kristo na mapagmahal. Si Kristo na gentle. At marami pa. Baka isa lang ang gusto niyong makita ng mga tao sa buhay. Love lang. Pero wala yung patience, wala yung joy, hindi pwede yun. Di ba yung meron na tayong mga fruit of the spirit,
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ayun, sagli ka na, praise the Lord. Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan lamang po ito. Sa dapat nang makita, let people see Christ in you. Ito po yung mga halimbawa lang. Nakikita ba talaga si Kristo sa ating mga buhay? Gaya po ng ating sinabi kanina, ang tagal na nga nating Kristiyano, pero buwisit tap. Madali tayong mapiko, madali tayong mawalan ng pasensya sa pilahan lang. Man-overtake ka pa, Kristiyano ka na. Man-overtake ka pa. Ang daming pila. Tapos, yung isa kararating lang, punta ka agad sa harap. Di ba? Tapos, man-overtake ka. Tinapos sa lagot. Tapos, ang tigas ng ulo, talagang andun pa rin. Hindi pa man nakabukas yung tindahan, andun na sa man-overtake yan. Tapos, hindi na nakatis yung nag-overtake na ito. Pumunta siya. Paano ko kayo makakapasok? Hawak ko susi. No, pero sa totoo lang, hindi yun talaga, di ba? Sa traffic. Minsan, sa pagkain lang. Di ba? Marami namang Grab. Hindi lang nagustuhan yung ulam. May busit ni. Di ba? Mga simple pa lang sa mga, lalo ng magagaling, mga matataas na. Di ba sabi ng salita ng Diyos, I forgot the verse, ako ay nabilanggo, dinaro niyo ako, nagkasakit ako, nahubad ako, dinamitan niyo ako. Panginoon, sabi ng mga disciples, kailan namin ito ginawa? Ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa niyo sa mga ibang tao, let people see Christ in you. Ginawa niyo na rin para sa akin. Amen. Marami po, compassionate, kindness, gentleness, ano pa ba, merciful. Sama na po natin, forgiveness. Sabi natin, let people see Christ in you, na si Kristo mapagpatawad, pero 10 years na hanggang ngayon, kinikimkim mo pa yung galit. Wala na, no? Wala na, no? Praise the Lord. Di ba, your example makes good. Kahit siguro pagdating ng ating eulogy, umilis tayo ngayon, funeral. May kapilang kaya pong funeral, pila pa mong Domingo, may ka-6 na kami po. Yung pong ating mga kapatid, pero wala sa funeral. Pero ano lang, pag eulogy, di ba pag eulogy, tapos meron magsasabi. Ang sabi ng isa, sa kanyang barkada, ang masasabi ko sa kanya, ay wala akong masasabi. Di ba? Ibig sabihin, meron siyang integridad. Alaan nga, sabi ka talagang maaasahan ang kaibigan ito. Laging andyan pag meron kang kailangan tulong. Kaya nga, ang masasabi ko sa kanya ay wala akong masasabi. Tama naman, di ba? Pag kaya tayo ang nasa eulogy, ayan! O si Ma, metin eh. Di ba? Pero pag meron tayong integridad, kahit po alis na tayo sa mundong ito, mag-iwan pa ng impact yung ating mga buhay. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Stay steadfast when life gets hard. Ito po yung isa pang why we need to stand firm in faith para po magkaroon tayo ng impact sa mga others. Kaya nga, stay steadfast. Stay steadfast. Kahit po dumarating ng mga pagsubok, even when life gets hard. So, lagi po nating ginagamit na halimbawa ang buhay ni Job. Remember, si Job nawalan ng anak, 10 sabay-sabay, yung negosyo, tapos to the point na yung kanyang buong katawan. At hindi lang yun, yung kanyang asawang na talagang till death do us part. Diba? Pag yung mga mag-asawa, nagsusumpa till death do us part. Ang asawa pa niya, ang nagsabi sa kay Job, are you still maintaining your integrity? Ibig sabihin, are you still maintaining your faith? Your integrity? Ang sabi po ng kanyang asawa, dapat katuwang niya ito eh. Dapat kasama niya ito. Dapat naging in-encourage siya ng kanyang asawa eh. Pero ang sabi niya,
Sumpain mo na ang Diyos mo! Siguro ganun pa yung pagkakasabi, curse God and die! Mamatay ka na! Yung pong nagtatrabaho ako sa company, nagkaroon po ng sakit, cancer, yung aking among lalaki, American, yung pong boss kong Amerikano. Tapos, naka-wheelchair na lang. Yung asawa talagang dapat maging katuwang niya, Pinay. Sabi ng asawa, one time, pinapahirap ang buhay ko, sabi niya. Naka-wheelchair dugo yung Amerikano. Pinapahirap ang buhay mo, sana mamatay ka na nga. Dinundag niya po kitang building, second floor. Kaya lang, uling mababaya, mahina ang boss niyo nga, no? Mahina ang boss niyo, dapat lumundag sa mas mataas, ano? True story po ito. Atin-atin lang, eh. No man manalbi. Pero ano po, totoo po ito. Ibig sabihin lang po, tayo po, babae man na lalaki, di ba, meron tayong nababalitaan, na may bedridden yung asawa, pero hindi nila iniiwanan hanggang sa iwan sila ng ano. Ito po ang sinasabi natin. Stay steadfast, even when life gets hard. Kasi po, tignan mo nga naman yung babae niyo na talagang ang tindi-tindi ng kanyang pinagdadaanan, pero hanggang ngayon, hindi siya bumibilaw sa pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Kaya nga, di ba sabi ni Job, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. In all this. Kaya nga po, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa natin, ginagamit pa natin ang kasaysayan ni Job dahil po sa tindi ng kanyang pananampalataya, hindi po sumuko si Job. Kaya nga, but when you don't fall under pressure, others see that faith actually works. Faith actually works. Your stability shows them God is enough. Andiyan po palagi ang Diyos. Meron po tayong member dito, namatay yung asawa, ilang linggo lang, namatay yung nanay, pero hindi po siya bumigay. Member po natin, hindi po siya bumigay sa pananampalataya. Ganyan po ang sinasabi ng ating pinag-aralan. Para po tayo magkaroon ng impact sa mga iba, pagdananan po tayo ng mga iba't ibang uri ng problema. Pag hindi po tayo bumibigay sa mga problemang yan, makikita po ng mga tao, ay, ako, ang liit lang ng aking pinagdadaanan, siya ang tindi, ang laki-laki pala ng kanyang problema, pero meron siyang kagalakan. Kasi nga po, alam natin, pag tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok, ano lang po, ginagamit ito ng Diyos. Remember, 1 Peter 1:6, 1 Peter 1:6. So be truly glad. There is a wonderful joy ahead. Even though you have to endure many trials for a little while, these trials will prove that your faith is genuine. It is being tested like fire tests and purifies gold. Tinetest lang po. Pag nakita ng mga, talagang itong taong ito, yung kanyang pananampalataya, tunay. Ako rin, talagang ma-encourage dito sa taong ito dahil sa hindi. Ako nga, ganito lang eh. Pero siya, antindi, pero hindi siya bumibigay. Huwag po tayong bibigay sa ating mga pananampalataya. Para po tayo maging patotoo. When you don't fall under pressure, others see that faith actually works. Your stability shows them God is enough. God is enough in real life. God is enough in real life. Kahit po si Apostol Pablo, sa mga sulat po niya, sa mga Thessalonica, 1 Thessalonians 1:6 and 1:6-7, dito po, you became imitators of us, of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. And so, you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia.
Kaya nga po, people, copy how you handle pressure. People copy how you handle pressure. Kaya nga po, importanteng stay steady when life gets hard if you want to make an impact to others because people copy how you handle your pressure. Kasi po, yung hardship na yan, kaya po natin mga binasang talata kanila, hardship is our loudest pulpit. Para po tayong nangangaral. Pag yung mga hardship na yan, hindi tayo sumusuko, para na rin tayo nangangaral sa mga taong nakakilala, nakikita po yung ating ginagawang pagtitiis. And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news for everyone here, including the whole palace guards, know that I am in chains because of Christ. Alam po natin, ang kalagayan ni Apostle Pablo, habang sinusulat po niya ang mga sulat na ito, siya po ay nakakulong. Pero, nakita po ng marami kung gaano po katindi ang pananampalataya. Kaya nga, di ba sabi niya, Philippians 4:4 pa yan, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Habang pong nakakulong si Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Kaya nga po, pag mayroon po tayong mga ganitong impact, kayo po ang nakakalam. Di ba? Pag mayroon po mga gathering, yung ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, tayo ang tinatawag. O pag-pray mo yung ating gathering. O pag-pray mo yung ating pagkain. O pag-pray mo yung... Kasi po, nagiging impact po, nagiging example po yung ating buhay. Dahil nakikita po nila. Pag hindi niya, ay, emunihausan yun. Man totoong Kristiyano yan. Hindi man totoong, di ba? Pero pag nakikita po ng mga tao na totoo yung ating pagka-Kristiyano, na hindi tayo sumusuko sa mga pagsubok, nag-encourage tayo sa mga ibang tao, at nakikita po yung integridad sa ating buhay, yan, we are making an impact to others. Amen. Sige po, palakpakan Panginoon. Dahil 5 minutes na lang ako, at ito po ang tanong. Talagang matatapos na talaga ako, nak. Kahit wala akong 5 minutes, matatapos talaga ako. Ang tanong ko lang po, sa atin kumusta po? Kumusta naman yung ating mga buhay? Dito po sa ating pinag-aralan. Nakikita ba talaga? Nagkakaroon ba talaga ng impact sa mga ibang tao? Yung ating, nakikita ba yung integrity? Kayo po ang makakasagot, kayo ang nakakalam. Nakikita ba yung integridad? Kahit walang nakakita sa ating mga buhay Kristiyano. Nagiging encouragement ba ang buhay natin ng ating magandang halimbawa? Tayo ba'y talagang hindi sumusuko sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay? Your steadfastness in faith in the fire, your steadfast faith in the fire gives others courage to keep going. Wow! And makes the gospel believable. Pag nakita po yan ng mga tao, yung ating pong pinag-usapan, pag nakikita po yan ng mga tao, malalaman po nila, sila mismo magsasabi, totoo nga ang Ebanghelyo, totoo nga si Kristo, totoo nga si Kristo. Di ba? Dito na po ako magtatapos. Yung mga taong nagbigay po ng malaking impact. Remember, there are great men of God in the Bible na nagkaroon po ng great, malaking impact sa mga tao. Si Abraham, ang impact po ni Abraham, tinawag po siyang father of faith. Ama ng pananampalataya. Si Moses, ano po naging impact ni Moses sa mga Israelites? Si Moses po was able to lead the Israelites out of slavery from Egypt. Sino pa ba? Marami pa. Si Esther, Queen Esther. Dahil po sa kanyang tapang, yung kanyang pananampalatayang mate kung mamamatay kung mamamatay. Yung sabi po ni Queen Esther. At naligtas po ang mga Hudyo sa talaga pong murder, mass murder, na nakaplano po sa mga Hudyo. And many more. Si Joseph, yung pong buhay nila nagkaroon ng impact. Si Joseph po na naging second in command ng Egypt during his time.
ang pinaka nagbigay po ng impact, magandang example sa atin po na talagang yung po nga niyang integridad, hindi po niya binitawan ang purpose, ang pagkapadala sa Kanya ng Diyos. For God so loved the world, remember, He gave His one and only Son, John 3:16, that whosoever will believe in Him will not perish. Ito po ang integridad ng salita ng Diyos. Si Kristo mismo, Jesus po, yung kanyang integridad na talagang hindi po niya binitawan, iniwanan ang kanyang layunin hanggang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para po ma-encourage ang bawat isa. Yung pong halimbawa ni Kristo Jesus nung siya'y nabubuhay pa, marami ang na-encourage sa kanya sa pananalangin, sa paggawa ng kabutihan, sa mga milagro at pagtugon ng mga pananalangin. Nandoon po si Kristo, yung kanyang integridad, yung kanyang buhay na naging encouragement, yung kanyang steadfastness na alam po natin, even to the death on the cross of Calvary. Namatay po siya, talagang sinunod niya ang utos ng Diyos sa kanya, ang purpose niya hanggang sa krus ng Kalbaryo. Para lamang po tayo, ito po yung impact na ginawa ni Kristo sa atin. Mayroon po tayo ngayong kaligtasan dahil po sa ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Come on! Hallelujah! Kailanman, si Kristo po ay hindi magbabago. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Christ Jesus Himself is God. John 1:14, and the Word became flesh. Nagkatawang tao si Kristo Jesus para po matupad ang kaligtasan ng bawat isa't isa atin. Dahil kailanman po hindi magbabago ang salita ng Diyos. Matthew 24:35. Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Come on!